I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Sa ating lahat, dalawa tayo muli sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nandito tayo sa araw nito pang sa ating papurihan, pasalamatan at sambahin. Kaya, awitan natin ang Panginoon. Amen. Thank you.
ibibigay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa inyong lahat, praise God. Nagkita-kita muli tayo sa araw na ito, araw ng ating Panginoon, na tayo muli ay magsasama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kanina ay nagsama-sama tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos ay, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ano pa ang kailangan mo sa buhay? Idadagdag ng Diyos kapag inuna natin ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Nandito tayo. Inuuna natin ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos at ang kagalakan na hindi malilip ng isipan ng tao ang kanyang mararanasan. Hindi maipaliwanag na kagalakan na nagmumula sa Panginoon ang mararanasan ng tao na ang Diyos ang unang sa kanyang buhay. Na ang Diyos ang inuuna niya sa kanyang buhay. Sa panahon natin ngayon, marami na po ang pwedeng maging sagabal sa ating pagsunod sa Panginoon. Dahil sa una, sasabihin, kahirapan ng buhay. Pangalawa, dahil sa kaabalahan sa buhay. At pangatlo, dahil sa iba't iba pang pangangailangan, puro sa sariling pangangailangan. Subalit, kapag ang Panginoong Diyos ang nakasentro sa ating buhay, at siya ang ating inuna sa ating buhay, ang Diyos ay laging nariyan at tapat siya sa kanyang mga salita na iparanas sa kanyang mga anak ang kanyang pangako. Kaya napakaraming pangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakaraming nakadaang magagandang bagay at kamanghamanghang bagay ang Diyos para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga tagasunod. Yung napag-usapan natin nung mga nakaraang linggo at nung unang pang linggo ay tungkol sa pagkakaloob. Nakasentro sa pag-aalay ng kaloob ng buhay para sa ating Panginoon. At ipagpapatuloy po natin yun ngayon na ang pag-uusapan natin ay ang masaganang pagkakaloob. The grace of giving. Ang masaganang pagkakaloob. Bakit kailangan nagkakaloob? Ano nga ba ang ibig sabihin ng giving? Anong ibig sabihin ng pagbibigay? Sa buhay ng isang tao, ito yung medyo mahirap gawin, yung pagbibigay. Bakit? Lalo na kapag ka may iniingatan ka sa iyong buhay. Halimbawa, meron kang iniingatang salapi. Mahirap mag-release ng hawak-hawak mo. Kasi isip mo, sa iyo yun. Bakit ko ibibigay? Diba? Pero ano nga bang ibig sabihin ng giving? O pagbibigay? Giving is freely pag-transfer ng possession or isang bagay sa isang tao. Pagta-transfer, paglilipat. Halimbawa, meron ako 100 pesos, binigay ko kay G. So, nag-transfer ako. Nagbigay ako sa kanya ng 100. Wala na sa akin. Naroon na sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng giving. Pagbibigay. I-hand over mo. Ipagkatiwala mo. Ibinigay mo. Nag-devote ka ng panahon, yung oras mo. Ibinigay mo. Wala na sa iyo yung oras mo dahil ibinigay mo. Ipinagkaloob mo. Pag-set aside ng isang bagay. Halimbawa, nagluto ka ng laing, may gata. Nag-set aside ka, maanghang, para ibibigay mo. Yun ang ibig sabihin. Sakripisya na, nagbigay ka, maski sa tingin mo parang kulang sa inyo, pero nagbukod ka pa rin para sa kapitbahay mo. So, giving. Yun ang ibig sabihin ng giving. Giving your time. Ngayon, dapat natutulog ka pa. Ngayon, dapat nanindahan ka sana kasi may tindahan ka. Maninindahan ka ng paninda mo, pero nandito ka. So, nagbigay ka ng panahon mo, ng oras mo sa gawain ng Diyos. Yun yung giving.
At itinuturo natin ito kahit maliliit pa yung mga anak natin. O mag-share ka, bigyan mo si pati mo, di ba? O iabot mo to kay Lola. Tinuturuan natin sila kung paano magbigay. Kasi naranasan natin kung paano magbigay. Sa iyong personal na buhay, may alam ka ba o naiisip? Siguro marami kung iisipin mo. Nag-iisip ka siguro ng, ano ba ang pwede kong maibigay? May naiisip ka ba sa sarili mo, ano kaya ang pwede kong maibigay sa nangangailangan, sa kumari ko, sa kapitbahay ko, sa mga eskwela ko, sa mga katrabaho ko? Ano kaya ang pwede kong ibigay? Personal, sa sarili mo ngayon, may naiisip ka ba na pwede mong maibigay? May inilalaan ka ba na maaari mong maibahagi sa iba? Meron ka bang inilalaan sa sarili mo? O kaya may naiisip ka ba na kaya mong gawin o ginagawa mo na ikaw ay nagbabahagi o nagbibigay o naghahandog sa iba o sa Panginoon? O baka naman meron dito, palagay ko wala, na nagsasabi na, ano naman ibibigay ko? Wala na ako eh. Meron po ba? Wala ni isa man sa atin na walang maibibigay. Lahat tayo ay merong maibibigay at maipagkakaloob. Naalala ko, may sinabi nga sa atin nung anak ko, bida-bida na naman, iisa lang naman kasi. Sabi niya, Mama, pag ako nagkaroon talaga ng madaming pera, bibili ako ng Milo marami. Yung Milo mga nakapak na gano'n, na yung special na Milo, may Milo kasi nakapak na may ibang ingredients doon eh. Ha? May 3-in-1. Ano yun? Tsokolate, asukal at may gatas. 3-in-1 na Milo. Bibili ako nun ng marami, Mama, at mamimigay ako. Sabi ko, ay, huwag ka nang maghintay magkaroon ng maraming pera. Di ba may Milo ka dyan? Ilagay mo sa garapon, ilabas mo dun sa labas. Sa likod ng doon sa church, ubus agad dyan. Bakit ka pa maghihintay na mayumaman at magkaroon para ibigay mo? Eh kung ano meron ka, yun na yung ibigay mo. Yun na yung ipagkaloob mo. Hindi na nilabas. Kami lang yung umiinom. Joke lang po, konti lang naman kasi. Pero alam niyo po, yun yung practical kapag inisip natin na gusto mo magkaloob. Anong meron ka? Meron kang may pagkakaloob. Hindi pwedeng wala. Meron, at meron. Giving is essential part of Christian living. Ang pagbibigay ay napakahalaga na bahagi ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nagre-reflect dito ang generosity ng ating Panginoong Diyos. Di ba tayo nakakilala sa Diyos and our God is a God of generosity? Kaya tayo namana natin kasi tayo ay anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos at hindi ka giver, baka hindi ka anak ng Diyos. Baka ampun ka. Joke. Di ba? Baka hindi. Pero kapag kung sino ang magulang mo, ikaw yun. Kapag hindi, pwedeng suwain ka. Ganon. Hindi ka sumusunod or wala kang namana. So, nag-express ito ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Yung generosity. Ang generosity din po ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Nagpapalakas ng ating relationships. Di ba yung kapag may relasyon tayo sa ating kapitbahay at nagkaloob ka, lumalakas, tumitibay ang iyong relationship. Kami po, sa loob ng isang taon, marami kaming natatanggap na towel. Na bath towel. At dahil sa bath towel na yon, sa tuwalya na nare-receive namin, hindi lang December, minsan sa gitna ng taon, maraming nagbibigay. May mga nagbibigay sa amin. At may isang tao na karamihan na binibigay niya kadalasan ay tuwalya. Tumitibay ang relasyon dahil sa tuwalyang yun. Sa tuwing ginagamit mo, ay, ibigay ito. Sa tuwing may bisita at yun ang ilalabas mo, ay, ibigay ito sa akin ni sister or ni brother. Nagpapatibay ng relasyon. Yung iyong ibinibigay. At
At yung pagbibigay bilang isang Kristiyano ay natunayan na ikaw ay follower ni Jesus. Tagasunod ni Kristo. We follow the example of Christ. Sinusundan mo yung halimbawa ni Kristo. Ang greatest expression, pinakamalaking ekspresyon o demonstrasyon ng pagmamahal ay yung pagbibigay ni Kristo ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Kapag nalaman po natin ang kahulugan ng pagbibigay ng buhay ni Kristo para sa bawat isa sa atin, ang buhay natin ay magiging napakasagana at napakasaya. Dahil ang taong giver po, hindi siya bihira siyang daanan ng kalungkutan. Kasi lagi siyang naghahanap ng pagkakataong magbigay. Subukan ninyo yung taong laging naghihintay ng ibinibigay sa kanya. Malungkot yan kapag hindi nakatanggap. Pero yung taong nag-iisip ng anong maibibigay ko, yun yung taong masaya. Nag-iisip lagi, anong maisishare ko, ano ang maibabahagi ko. That is why giving should be a lifestyle. Sabihin niyo po, lifestyle ng bawat Kristiyano. Sabi sa salita ng Diyos, we are blessed with God's abundant love and grace. Pinagpala ka ng masaganang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Pwede mo sabihin sa katabi mo, pinagpala ka ng mga biyayang pag-ibig ng Diyos. Amen. So tayo ay pinagpala ng masagana. Ang ibig sabihin ng masagana, tayo ay mga magsasaka, di ba? Ano yung masaganang ani? Panahon ni Marcos. Kapag naka-99 kang ani sa isang hektarya, masaganang ani. Ibig sabihin, nung araw pa yun, 1970s. So masagana yung ani. Higit pa sa pinuhunan mo, sobra-sobra. Yung masagana, overflowing yan. Yung umaabaw. Hindi na uubos. Masagana. Mayaman. Masagana. Ang text natin ngayon, 2 Corinthians chapter 8, verse 17. Verse 7. 2 Corinthians 8, verse 7. Basahin ko po. May English dyan, pero basahin ko sa Tagalog. Masagana kayo sa lahat ng bagay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, oo, masagana kayo sa lahat ng bagay. Masagana kayo sa pananampalataya. Masagana kayo sa pagpapahayag. Masagana kayo sa kaalaman. Masagana kayo sa kasipagan. At sa inyong pag-ibig. Sabi ni Pablo, sa inyong pag-ibig sa amin. Ibig sabihin, yung mga taga-Korinto, masagana silang nagmamahal sa kanilang preacher, sa kanilang pastor. Kaya masagana sila sa lahat ng bagay. Pero may sinasabi si Pablo. Sabi sa dulo, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. Kailangan daw masagana rin tayo sa pagkakawang-gawa, sa pagbabahagi na kung ano ang meron ka. Sa pagbabahagi na kung ano ang meron ka. Ang idea, ngayong araw na ito na papasok sa ating puso at isipan, you are blessed to be a blessing. Ikaw ay pinagpala ng Diyos upang ikaw ay maging pagpapala. Ang context po ng binasa natin sa Bible, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na kapag tayo ay nagbasa ng Biblia, tingnan natin kung ano yung pinagmulan nito. For example, binasa natin itong binasa natin na 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Basahin natin yung mula sa verse 1. Para maunawaan natin bakit ito sinabi ni Pablo. Alam niyo kung bakit? Minsan po na naka-attend ako ng isang gawain sa isang lamay, may nag-preach doon. At siya ay nagkukot ng mga verse sa Bible. Pero naiiba, na lumiliko, na hindi naman talaga yun ang punto ng sinasabi. Kaya kailangan, kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, pagdating sa bahay, or dito pa lang, pag may dala kang Bible, i-check mo agad. Bakit ito sinabi? Ito ba talaga ang ibig sabihin nito? Baka mamaya gumagawa
kailangan alam mo. Tapos ikaw tango ka na lang ng tango. Nakikitawa ka na rin, yung pala mali na ang tinuturo. Kaya mahalaga po na alam natin kung anong pinapakinggan natin. So ito, ang context dito, nagtuturo si Pablo tungkol sa pagbibigay. Kung paano magbigay ang isang Kristiyano. Dinidiscuss ni Pablo yung tungkol sa pagbibigay. Sabi ni Pablo, yung faith mo, yung speech mo, yung knowledge mo, yung love mo, sagana. Pero kailangan managana ka rin kung paano magkakaloob. Yung love na ito, nagde-demonstrate ng action. Sabi, yung love na walang action, totoo ba yun? I love you, pero wala namang ginagawa. Hindi totoo yun. So, action speaks louder. Alam na alam yan. Dalaga pa ako, alam ko na yun. So, sabi dito, ano yung action na ginawa ng Diyos na ipinikita sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal? When Jesus Christ died sa krus, nagsakripisyo, yun yung pinakadakilang ginawa ng Diyos. Yun yung generosity ng Panginoon sa atin. Sipin niyo po yung example ng Diyos sa atin ay hindi bahagi lang, kung hindi buong buhay niya kanyang ibinigay. Expression ng gospel, yung generosity. Ano ibig sabihin ng gospel? Yung gospel ay good news. Ano ang good news? Ang good news is about Jesus Christ's life, Jesus Christ's death, and Jesus Christ's resurrection. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Again, gospel is good news. Ano yung good news? Jesus Christ's life, death, and resurrection. Yun yung gospel. Yun yung demonstration ng generosity ng Diyos Ama sa atin. Yung gospel, yung good news, yung life ni Jesus, yung death ni Jesus, at yung crucifixion ng ating Panginoon. That is why Christmas, sineselebrate natin ang Christmas. Yung Christmas po is about giving. Pero, ngayong panahon, nawawala na, lalo na sa mga bata pa, no? Parang naiisip na lang nila lagi yung gift na matatanggap nila. Para bang nako-commercialize na. Mamimili ako kasi, nag-aantay yung inaanak ko ng regalo. Pero, yung pinaka-essence, kailangan makita natin na yung Christmas is giving and honoring the Savior. Honoring and giving ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang pagkabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Yung dahilan kung bakit may Christmas, ituro natin sa mga bata. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng regalo o pagtanggap ng regalo, kung hindi yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Para yung mga bata, hindi sila nag-e-expect kahit na walang regalo, masaya pa rin sila. Because Jesus Christ is in their lives. Kaya yung mga batang ito, ang hope nila, hindi sa ibibigay natin na regalo, kung hindi doon sa joy, na may Diyos na nagbigay ng buhay. Alam niyo po, kahit mga bata pa, madali na sila turuan eh. Kaya nga, sabi dito, diretso tayo sa tungkol sa pagbibigay, no? Kaya nga ang pinakasentro ng Christmas is John 3:16. Ano yun? God the Father gave the gift. Sino ang gift na binigay ng God the Father? Jesus Christ, His only begotten Son, to the world. Love ng Diyos, for God so loved the world that He gave. Binigay niya. Sabi sa Gawa, balik tayo, Gawa 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpalang bibigay kaysa tumatanggap. So, higit na pinagpala, it is more blessed to give than to receive.
So yung Christmas is a story, merong story po ng Pasko tungkol dito sa wise man. Ilan yung wise man sa Bible na naghatid ng expensive na regalo kay Jesus? 3. Itong wise man na ito, nasa Mateo chapter 2 verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas, mga dalubhasa ito mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Ano ang ginawa? Bakit tayo napunta dito sa wise men? Kasi ito yung ginawa nila nung pag-worship kay Jesus. We find here a beautiful progression ng pananampalataya, ng faith. Ang ginawa ng tatlo ay ito. Una, they seek. Hinanap nila. Sabi sa verse 9, they saw the star in the sky and departed, following it. Sinundan nila yung star. Pagkadinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghanap. Naghanap yung tatlong hari, tatlong pantas, tatlong dalubhasa. Ang bituin na namuna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So, hinanap nila. Tayong mga tumanggap kay Jesus, tayo ay naghahanap. Tinitingnan natin ang kalooban ng Diyos. Nasaan ang Diyos? Saan ako pinangungunahan ng Panginoon? Anong sinasabi ng Diyos? Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos eh. Kaya tayo nagbabasa ng Bible. We are seeking the will of God sa ating buhay. Lord, anong pinagagawa mo sa akin? Anong kailangan ko gawin? Through the Word of God, sa pamamagitan ng Bible, yun yung mapa natin. We seek the will of the Lord. Tayo ay naghahanap. Tayo ay nagsasaliksik. And nung natagpuan natin at patuloy na tatagpuan ng ating Panginoon, na we found the pearl of a great price. Yun yung ginto, yun yung perlas, yun yung kayamanan natin. Ang matagpuan at makilala ang Kristo na ating tagapagligtas. Kaya ito yung example ng Christmas. Seeking. Hanapin mo. Tingnan mo ang kalooban ng Diyos. Anong pinagagawa ng Diyos sa iyo. And then, finding. Sabi sa Matthew chapter 2, verse 2. Hinanap nila sa panahon ng paghahari ni Herodes. Di ba, nagtanong-tanong sila. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Kaya naparito kami upang siya'y sakbahin. Sabi ng mga dalubhasa na tatlo. Hinahanap natin patuloy. Hanggang ngayon, kung tayo man ay nabubuhay na naghahanap tayo ng kabuhayan, mas paghanapan natin ng panahon, paglagyan ng panahon, yung paghahanap at pagkilala sa Diyos, sa ating Ama. Yung relationship natin sa Kanya, kung paano natin inaalagaan ang relationship natin sa mga mahal natin sa buhay, lalo na sa ating Ama sa langit. We seek, we find, at nung natagpuan mo at mas nakilala mo ang Kristo ito, natuto ka mag-worship. Ito ang ginawa sa verse 11. Nung natagpuan nila, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatigapa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. So tayo, di ba, when we worship the Lord, nag-usap kami ng mga Sunday school teachers. Sabi namin sa kanila, nag-usap kami na turuan natin yung mga bata na magkaloob. Doon sa kanilang kids room, maglagay ng sobre, envelope, or isang lalagyan na sa pag-worship nila sa Panginoon, may dala-dala silang offering. Yun ay material. Eh yung panahon nila, yung talino nila. Alam niyo po, sa Gimba, may kaibigan po kaming pastor. Nagpunta kami nung nakaraan kasi yung TNET nga, training center.
Nandoon siya sa may sound system, merong box. Tapos may makapal na envelope, hawak-hawak ng pastor. Sabi niya sa akin, Pastora, tingnan mo to. Alam niyo, tights ito ng baby na 6 months old. 6 months na baby! Tinuruan ng magulang kung paano magbigay ng ikapo. Naisip ko, siguro maraming nagregalo sa baby. Yung 10%, binukod na agad ng nanay at nakasulat doon yung pangalan ng baby at ikapo ng baby. Alam niyo, may pinapakinggan ako kaninang preaching tungkol sa pag-aaral ng instrument. Siya daw ay nag-aral ng piano, bata pa siya, nag-aral siya, pagkatapos natuto siya ng saglit, tapos nahinto, naantala. Nung lumaki na siya, may asawa na siya, gusto niya ulit mag-aral, ang gusto niya matutunan yung talagang magaling at magandang itugtog na tugtugin. Natawa yung magtuturo sa kanya. Naantala, hindi siya nagpatuloy nahinto. Paano kung matututo ng mas magandang tugtugin? Ganun din po sa pagkakaloob o sa pagpapractice ng mga itinuturo ng Diyos sa atin. Kung bata pa tinuro na at consistent po na tinuturo hanggang sa paglaki mo, taglay mo yon, alam mo gawin yon, pero kapag hininto mo, mag-uumpisa ka ulit sa foundation. Kaya nga ang itinuturo sa pagsunod sa Diyos, foundation, lay down yung foundation, meron tayo dito foundation classes, pagkatapos may level ng itinuturo, kaya meron tayong discipleship. Tapos kapag naroon ka na sa ikaw na rin ang nagtuturo, sige pa rin ang pag-aaral. Walang katapusan na pagkatuto. Kapag hininto mo, maaantala ang iyong paglago. So, balik tayo. Yung 3 pantas, natagpuan nila, nag-worship sila sa Panginoon. Walang nakakilala kay Kristo at nalaman ang katotohanan na hindi natuto mag-worship. Matututo ka kasi makikita mo ang kadakilaan ng Diyos at makikita mo ang kabulukan mo. Makikita mo na I am not deserving, Lord. Pero binigyan mo ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Kaya Lord, pinupuri kita, sinasamba kita, hindi mo ako pinabayaan at doon darating yung panahon na ikaw ay matututo magbigay. Lord, dahil ako ay hindi mo pinabayaan, pinagpala mo ako, nakilala kita, niligtas mo ako. Ito Lord, ang buhay ko, binibigay ko sa iyo. Lord, ito yung bahagi ng kinita na binigay mo sa akin, ibinibigay ko sa iyo. Lord, ito yung talino ko, nakakakanta ako, ibinibigay ko sa iyo, Lord. Ito ang talino ko, nakakapagbasa ako, magtutulong din po ako magturo sa mga nag-aaral pa lang magbasa. So, natuto kang magbigay. Kaya nga walang Kristiyano na nakilala si Kristo, hinanap si Kristo, natagpuan si Kristo na hindi nag-worship at hindi nagbigay. Praise the Lord. Ito ang nangyari nung panahon ng Pasko, nung ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo. Huwag niyong mamaliin, wala naman talagang exact date na nakakaalam, pero merong Pasko. Ipinanganak si Jesucristo at natuto yung pantas, yung dalubhasa kung paano mag-worship sa Panginoon. Tayo naman, ano naman po ang ating ibabahagi? What do we ought to give? Ano ang dapat nating ibigay? Number 1, kailangan ibigay natin ang ating katawan, our bodies. Sabi sa Roma 12:1, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alam-alam sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano ang kailangan natin ihandog sa Diyos? Ang buhay. Ano man ang profession mo, ano man ang pinagkakaabalahan mo, ang buhay mo ay ihandog mo sa Diyos. Ang ibig sabihin, i-dedicate
ang entire na buhay mo, ang entire body, mind, at action mo sa Diyos, sa service sa Panginoon. Kahit anong ginagawa mo, gawin mo para sa serbisyo mo sa Diyos. Nagtatanim ka, mahilig ka magtanim, gawin mo for the service sa Diyos. Diba? Ang purpose mo is to glorify God. Yun lang. A continuous daily commitment sa Diyos. Yun yung pag-offer ng buhay sa Diyos. Continuous, tuloy-tuloy na paglalaan ng iyong buhay sa Panginoon. I-align mo ang isipan mo sa salita ng Diyos, sa purpose ng Diyos. Dapat laging naka-align ang isip mo sa kalooban ng Diyos. I-submit mo yung kalooban mo. Lord, ito ang gusto ko. Pero Lord, ano yung kalooban mo? Isinusubmit ko sa'yo. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Dapat yung principle na nakasulat sa Word, yun yung ating sinusundan. Yung desire mo. Dapat yung desire ng Diyos sa'yo. I-allow natin na ma-transform ang buhay natin sa likeness ng ating Panginoon. We have to give our bodies. Diba? Your body is a temple of the Holy Spirit. Templo ng Holy Spirit ang iyong katawan. I-alay mo sa Diyos. I-alay sa Diyos. Ano ba? We ought to give ourselves buong-buo sa Diyos. Buo, hindi lang yung kamay, hindi lang yung paa, hindi lang yung boses, kundi buo na ibigay mo sa Diyos. Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 15, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So kailangan ikaw ay ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos dahil makikita po na nakapaligid sa iyo ang iyong pagbabago, ang iyong paglago. At sino ang mag-glorify? Sino ang mapapupurihan? Ang Diyos. Kapag nakita ng tao ang pagbabago sa buhay mo. So una, ibibigay ang buhay. Sumunod, ibibigay mo ang iyong buong pagkatao. Ano ba? Dapat may maglaan ka ng panahon for the reading of His Word. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Anong sabi dito? Habang wala pa ako riyan, sabi ni Pablo kay Timothy, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. So, hindi lang tayo nagbabasa ng salita kung hindi itinuturo natin. Alam niyo po, kapag ikaw ay laging nagbabahagi na kung ano ang meron ka, mas lalo ka lalago. Tingnan niyo yung mga teachers, habang sila ay nagtuturo, mas lalo sila natututo, mas lalo gumagaling. Kasi lagi-lagi nilang ginagawa. Kung ano yung lagi-lagi mong ginagawa, kung ano yung talinong meron ka, lagi-lagi mong ginagawa, mas lalo ka lalago. Kapag hininto mo, mahirap ang paglago. So sabi dito, we ought to give attendance. Attendance na nakasulat eh. Kailangan magbigay ka ng panahon, ng oras sa pagbabasa. Hindi mo lang binabasa, kundi minameditate mo ang salita ng Diyos. Isinasa puso mo, isinasa buhay mo, ninanamnam mo. Kung sa pagkain, hindi mo lang basta nilulunok, nilalasahan mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ang salita ng Diyos ay kagalingan. Ang salita ng Diyos ay tapang mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ay pinaglalaanan po ng panahon. Kaya sabi dito, hindi mo lang basta aralin, hindi mo lang basta papakinggan, ituro mo, sabihin mo sa iba. Ano ba? We ought to give, ano kailangan natin ibigay? Ibigay natin ang pagsunod sa ating naririnig. We ought to give earnest heed to what we have heard. Kung ano ang naririnig natin tungkol sa salita ng Diyos, dapat tayo ay ready to obey.
ready to obey. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. So maraming nakakakita sa atin, maraming tumitingin. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa tagpuing nasa ating harapan. Sabi ni Pablo dito, tayo ay inihalintulad sa mga mananakbo. Kailangan, dahil tayo ay napapaligiran ng maraming saksi, i-encourage natin yung mga nakapaligid sa atin to believe, to persevere sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Turuan natin sila, tuloy ka lang kapatid. Manampalataya sa Diyos natin. Huwag ka lang tumigil. Sige, sasabayan kita. Ganun yung pag-encourage. Sasabayan kita sa pagsunod sa ating Panginoon. Sasamahan kita. Sinisimbolize dito ni Pablo yung race, yung takbuhan na ginagawa na hindi ka dapat titigil. Ano sabi dito? Anumang balakid ng kasalanan kumakapit sa atin dapat tanggalin. I-remove, tanggalin yung kasalanan na distraction. Di ba pag tumatakbo, ako po, mahilig tumakbo noong ako'y bata pa, naisasali po sa labanan na maiksi ang takbuhan. Sprinter ang tawag. Yung 100 meter lang po na tinatakbo. Mabilisan. At pagtatakbo po ang mananakbo, dapat walang nakaharang dyan na kahit na ano. So tayo mananakbo, dapat walang nakaharang. Ano yung nakaharang? Yung sin, yung distractions na nakapaghihinder, nakasasagabal sa ating progress. Kasi ang Kristiyano may progreso ang kanyang paglago. So naaantala kapag mayroong balakid. So ano yung balakid? Yung kasalanan. Yung hindi nagbibigay lugod sa Diyos. Yun yung nagiging balakid. Para mabilis yung takbo, dapat walang balakid. Panalo ka kaagad. Sabi dito, yung mga naghihinder ng balakid, lalong-lalo na kasi, alam ko ba yung kawalang pananampalataya, kasalanan yun. Yung nawawalan ka ng gana at manampalataya sa Panginoon. At yung hindi ka gumawa ng bagay na dapat na ginagawa mo, kasalanan yun. Alam mo yung tama na dapat na ginagawa at di mo ginagawa. It's a sin. Pero sabi dito, tanggalin mo. We ought to give ourselves, ano tawag dito, sa pamamagitan ng naririnig natin at yung naririnig natin na salita ng Diyos, dapat sinusunod natin. Di ba bilang magulang, kapag tayo ay nagturo sa anak natin, masaya tayo kapag sinusunod nila. Dahil para sa kanila din naman yun. Ganun din sa Diyos. Masaya ang Diyos kapag tayo nag-o-obey. Dahil when we obey, yung faith natin, pananampalataya natin, mas tumitibay. And we please God when we activate yung faith natin. We cannot please God without faith, sabi sa salita ng Diyos. So yun po we ought to earnestly heed to what we have heard. Ano pa? Next po, kailangan ibigay natin, we ought to give ourselves continually in prayer. Tuloy-tuloy tayo dapat na nananalangin. Huwag nating katamaran ang pananalangin. Yung pananalangin ay pakikipagkwentuhan, pakikipag-usap, pag-worship sa ating Panginoon. Yung devotion na ginagawa natin, yung babasahin mo yung text sa Bible, pagkatapos mo basahin, isipin mo kung ano yung sinasabi dun sa Bible. Sa sarili mong salita, isipin mo, ano ba yung sinasabi dito sa verse na ito? Tapos namnamin mo, ano ba ang sinasabi ng Diyos dito? Ano ba nire-reveal sa akin ng Panginoon? Tapos manalangin ka, devotion. Nag-worship ka sa Panginoon. Maglaan ka ng panahon doon. Pwedeng umaga, pwedeng gabi, pwedeng tanghali. Kung ano yung usapan ninyo ng Diyos. Alam niyo po, yung relationship sa Panginoon, kapag pinag-igin natin, wala nang gaganda pa. Mas maganda, higit pa, sa mga naranasan mong magandang relasyon. Ang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya, continually be in prayer. Lagi tayo nagpipray, kung hindi man yung individual
individual prayer at saka yung corporate prayer, napakahalaga. Sa family, sa church, basta meron kayong tipo-tipo na pananalangin. Sama-sama. Ano pa? We ought to give thanks. Give thanks for everything. Ito po, yun kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay mapagpasalamat. Ang taong mapagpasalamat ay hindi kinukulang kasi hindi siya mareklamo. Kung ano ang meron siya, pinapasalamatan niya. Naalala niyo yung tinapay at isda. 5 tinapay at ilang isda. Pinagpasalamat ng Panginoon. Dumami. Yun yung example ng Panginoon. Kung ano ang pinagpapasalamat natin, mas tumadami. Ganun mag-move ang Panginoon. Kaya lagi tayong magpasalamat. Give thanks for everything. Malungkot ka, nasaktan ka, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kulang, wala kang laman, walang laman bulsa, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Maging ugali mo ang mapagpasalamat at makikita mo ang wonder ng pagkilos ng Diyos. Wala naman po kami trabaho na mag-anak nung nag-commit ng buhay sa Panginoon. Paminsan-minsan may sideline, may binibili at binibenta rin. Hanggang sa nagkaloob ang Diyos ng saka, gumamit ang Panginoon ng tao. Hanggang sa may pinagkukuhanan na, hindi na kami naghihintay ng bigay galing sa iba para kami magkaroon ng bigas. Dahil pinagkalooban kami ng Diyos na pinagkukuhanan. Giving thanks for everything. Umiiyak po ako nung papunta dito sa likha. Pero sa kabila ng pag-iyak ko, nagpapasalamat ako sa Diyos na binibigyan niya ako ng pagkakataon na maglingkod. Pero umiiyak ako kasi ayaw ko dito. Pero tapat ang Diyos. Hindi niya kami pinagkulang hanggang ngayon. Hindi nagkulang ang Diyos. Sagana ang buhay. Sagana po! Ni minsan hindi kami pinagkulang. Ang tinuro sa amin ng Diyos, magpasalamat lagi. Pag nakita mong sobrang sigla ng inyong pastor, sobra siyang masigla. Extra sigla po na makikita ninyo siya. Ibig sabihin, nagpapasalamat siya sa Diyos kung ano ang meron siya. Ibig sabihin, konti na lang. Paubos na. Ang nakita kong example sa buhay ko, habang lumalago ako na naglilingkod sa Panginoon, ay yung asawa kong pastor. Kapag kakulang na, at parang may problemang mabigat, mas lalo siya masigla. Mas lalo siya maingay. Mas lalo siya masaya. Mas lalo siya umawit. Maingay yan. Kaya pag napinsin yung maingay at nag-worship, mag-isa dyan sa labas. Sama yun na sa prayer. At pagkatapos nun, makikita niyo ang sagot ng Diyos. Makikita ko, ay, ang Diyos talaga, grabe. Meron na. Kaya, nung unang nakita ko yan, si Precious ay 1 taon. 2 taon pa lang magtatatlo. Wala kami pambili ng gatas. Malakas siya uminom ng gatas. Wala na kami pambili ng gatas. Ang sigla-sigla niya. Nakatira lang po kami sa isang bahay na pinatira ko ng kami ng pinsan ko. Na libre sa Cavite. So, sobrang sigla niya. Kinaumagahan noon, may tumawag sa kanya. Tapos sabi niya, sandali lang, pupunta ako sa grocery. Kasi may nagpapunta sa akin doon. Kasi nangusap daw ang Diyos sa kanya nung gabi na kailangan daw mabigyan niya ng mabilan niya ng gatas. Si Precious, yung malaki raw. Yun ang first na naranasan ko na himala ng Diyos na pagtugon sa panalangin. Pagbalik ni Fer, pumunta siya sa pinuntahan niyang kaibigan, nasa grocery, at tinanong ko ano yung gatas. Kasi gatas daw eh. Yung pinakamalaking nido. Nido. Yun yung iniinom niya noon. Nagkaroon. At mula noon, nahalaman namin patuloy. Ako lalo.
Kasi siya, alam niya na noon eh. Nauna siya nag-grow. Nauna siya nag-mature sa pananampalataya. Kaya kapatid, yung pagpapasalamat mula noon, alam niyo po, nung na-aksidente si pastor, na siya naman ay grade 3, grade 5 o 3. Kasi magko-contest kaya noon o ang una kong nabanggit, thank you Lord. Hawak-hawak ko yung indigency ng PhilHealth na hindi ko pa naididikit yung ID ko doon. Yun ang una kong kinuha. Nung siya ay nandoon sa Tarlac, hinatid ng kapatiran na taga Victoria, may church pa nun sa Victoria. Di pa na ito-turn over ng church sa Victoria, Tarlac. Noon, sinabi na nandun siya sa Jackson. Ang sabi ko, thank you Lord, kinuha ko agad yun, nilagay ko sa lalagyan, kuha ko ng mga gamit. Lord, samahan ako, nanginginig yung tuhod ko, wala akong pera. May lumalapit sa akin ng mga tao, tinandaan ko na lang yung mukha nila. Kasi may ibabalik ko yun eh. May mga sa kamay ko, mga nagbibigay. Pera. Hawakan mo to sister, hawakan mo to pastora. Gamitin mo muna. Alam ko, ibabalik ko sa kanila, kaya tinandaan ko kung sino yung mga nag-abot. Ang Diyos nagpo-provide. Kahit sa panahon, nagipit ka. Thank you sa Panginoon. Ang Diyos laging magpo-provide sa iyo. Kahit ang kalagayan sa buhay, ugaliin natin mag-thank you sa Panginoon. Huwag mag-focus sa lungkot. Huwag mag-focus sa kakulangan. We ought to give our money to the Lord. Kailangan nagbibigay tayo ng kung ano meron tayo. Kung anong resources meron tayo. Alam niyo po yung buhay namin. Hanggang ngayon, wala naman talaga kami actualing sarili. Lahat sa gawain ng Diyos. May income, may nagbibigay sa atin. Pero sa gawain ng Diyos yun, may income kami sa bukid. Tapos naman ang anak namin, sa gawain ng Diyos lahat yun. Hindi kami pinagkulat ng Panginoon. Hindi na ako nagbibilang ng tithes, offering. Buo. Ako po ang umahawak ng finances namin. Kaya buo alam ko, nakahalo sa gawain ng Diyos. Dahil ang buhay namin po ay sa gawain ng Diyos. Walang nakabukod. Total, nabibili ko naman yung gusto kong pagkain. Yun lang naman ang mahalaga sa akin eh. Nakakabili naman ako ng Jollibee. Nakakabili din naman ako ng damit. Madami kaya dyan, 150 lang, ang ganda-ganda na. Ano pa ang hahanapin ng isang tao? Ano pa ang hahanapin ng tao naglilingkod sa Diyos? Kung hindi ang makapaglingkod ng lubusan sa Panginoon. Ano ang kailangan ng tao? Isang unan, dalawa lang naman eh. Bakit ka pa mag-iimpok ng napakarami at hindi ka magbahagi sa iba? Ilang damit ba ang kailangan mo? O masusuot mo ba yun ng sabay-sabay? Ilang pares ng sapatos ba ang kailangan mo? So, kailangan din natin magbigay, magkaloob. Kung patungkol lang naman sa pagkakaloob, naranasan namin ang buhay po ay ipagkaloob sa Panginoon. So, we are to give to the Lord. Paano tayo magbigay sa Panginoon? Sabi dito, systematically. So may guide po. Ganun kasi masistema ang Diyos natin. 1 Corinthians 16:2, tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Ito ay sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. O sige na, maglaan kayo, sabi ni Pablo. Bawat isa ng araw para magbigay. Para pagdating ko, kasi alam niyo po, yung mga manggagawa noon, kailangan talaga nila ng pagkain din naman nila. Kaya yung mga Christians, for example, kayo, nag-aambag-ambagan para merong maibigay. Kami po doon, nung bago pa dito, nagpa-pioneer dito sa church, nag-uusap po yung mga leaders, sasabihin ko sila, Pastor, doon sa inyo mananahali. Sa next Sunday, may toka-toka. Tapos po, meron pa silang toka na, ngayong buwan na to, magbibigay ng bigas nila, Pastor.
Sa next, after 2 months, bigyan ulit sila, pastor, iba na naman. Naranasan namin yung dito sa likab. Nag-ano po sila, nagpapaikot ng bigayan. So, we have to give systematically. Kailangan may araw. Kaya nga, araw ng linggo, araw na magkakaloob ako, di ba? Ano pa? Give individually. Hindi lang yung tatay ang nagkakaloob sa church. Meron din nanay, yung anak, lahat sila ay may pagkakataon na magbigay. Sabi sa 1 Corinthians 16:2 pa rin, give individually. Magbigay ka individually. The more you give, the more you will receive. Yun yung principle ng Panginoon. Ano pa? We give proportionately. Tingnan niyo po, noong araw sa Old Testament, ano po 10%, hindi ko pa nagbibigay nun. Ikaw ay nagbabalik ng para sa Diyos. So, kapag ka ikaw ay may 100 pesos, ang natanggap mo lang ay 90 pesos. Yung 10 pesos ay ibibigay mo yun sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Hindi ka pa nagbigay, nagbabalik ka pa lang. So, ang offering naman ay iba. Diba, sa Old Testament, 10%. Sa New Testament po, sa panahon ni Jesus, hindi lang ika-10, kundi buo. Kasi, noong batas, ngayon ay pag-ibig. So, ano mas makapangyarihan? Yung batas o yung pag-ibig? Pag-ibig, buo eh. Si Jesus, binigay niya ang buhay niya, buo. So, kung tayo ay magbibigay, hindi lang 10%. Higit pa roon ang iyong ipagkakaloob. Pero pagka, bilang isang Kristiyano, kami rin po, kailangan magbigay ng ikapo. May mga gawain din pong binibigyan, offering din. Nag-offering din po. Kasi kami at kayo, pareho din. Lingkod, naglilingkod sa Panginoon or followers of Jesus Christ. Kaya lang, dito sa church, kapag nagbigay kayo ng inyong ikapo, ng inyong ginagamit ito for the expansion of the kingdom of God. May nagsishare ng word, may mga expenses dito sa ating church building, sa ating outreaches, sa mga pinupunta nating lugar, nagpapakain, ginagamit po iyon. Sa mga workers, nagmimerienda din sila. Meron din tayong mga tinutulungan ng mga kabataan. So, ginagamit yun. Lahat ginagamit. So, ikaw ay bahagi. Kapag ikaw ay nagkaloob, you are part ng isang gawain ng Diyos. Work of the kingdom ng ating Panginoon. So, we are not under the law, we are under grace at under ng love ng Panginoon. We are under grace, which is the covenant of love. So, ayan, nandun na po tayo. Ano po? So, God will bless you spiritually and economically. I-bless ka ng Diyos, hindi lang finances ang i-bless sa'yo. Pati yung spiritual mong buhay. I-bless ng Panginoon. Kung anong ginagawa mo, pagpapalain ng Diyos. Nag-aaral ka, pagpapalain ka sa pag-aaral mo. Kaya yung mga anak natin, mga pamangkin, mga apo, bata pa lang, turuan na natin. Akala lang natin malaking kawalan. Pero hindi. The more you give, the more you will receive. Itong anak namin, bata pa, natuto siya magbigay. Hanggang ngayon, hindi siya nauubusan. Maski nung wala pa siyang trabaho. Kasi natutunan niya mag-obey sa Diyos. And God is faithful. We cannot outgive God. Kapag nagbigay ka, higit pa ang ibibigay ng Diyos. Kami mag-asawa na mamangha kung paano pinagpapala ng Diyos ang buhay niya dahil nag-obey siya sa Panginoon. At bukod pa doon, namamangha kung paano pinagpapala ng Diyos ang aming buhay. We give cheerfully din. Kapag nagbibigay tayo, masaya tayo. May naging kaibigan po ako. Grabe siya magbigay. Kapag nagbigay siya, ang saya-saya niya. Ang saya-saya niya. Kaya si Lord, masaya siya kapag nagbibigay tayo ng masaya. Sabi dito, love niya. Sabi, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may
kagalakan. Kaya kapag nagbibigay ka, dapat sumasayaw-sayaw ka pa. Di ba, tumutugtog ng offering? Ngaya, pag nag-offering tayo, bibigay ako sa Panginoon. Masaya nagbibigay. Naku, mamaya, makikita natin, sumasayaw yung mga papunta sa offering basket. So, ayun po, we give cheerfully. Paano ba? Kagaya ng pagbigay ni Kristo ng kanyang buhay. Yung greatest example po ay yung buhay na binigay ni Kristo. Kahit ay naglalaan ng panahon. I am so privileged po na dito nakatira sa church, doon sa likod. Kasi pagdating ko dito, yung temple ng Diyos, ako yung caretaker. Ako yung nandito. Ako yung nagbabantay. Ako yung tumitingin. Kung may tumutulo na, kung marami ng agyo. At kayo ay kabahagi, kaya ino-open sa inyo. Sino ang willing na pumunta? Sino ang willing mag-share, pambili ng sabon? Sino, di ba? Lahat naman kayo kabahagi eh. Sino ang willing maglinis? Siyempre, kanya-kanya naman tayong trabaho. Merong may time na pupunta dito, merong walang time, pero nagbabahagi. So, we give as Christ gave. Ibigay natin ng buo sa Panginoon. Alam niyo po, ito ako actually, bago kami nag-transfer dito, nangupahan po kami sa Sur. Nung nasa Sur kami nakatira, lagi po ako may sakit. Nung na-transfer kami dito, tumira muna po kami dyan sa taas. Dyan sa taas, pagka masama ang pakiramdam ko, ako, parang ako gumagapang na pababa. Kasi lagi mag-isa ako, pumapasok si Precious eh. Tapos pupunta ako dito ako sa harap. Dito ako lagi lumulod. Panginoon, yung buhay ko, inaalay ko sa'yo. Palakasin mo ako, magaling niyo ako. Alam ko, hindi yung gamot, ikaw magpapagaling. Saglit lang po, lumakas ako. Kaya sabi ko sa asawa ko, huwag na tayo umalis dito. Diyan na tayo tumira. Kasi dito ako gumaling. Alam niyo ba, kahit yung aso namin, nagaling sa Sur, dito bumait. Napakatapang noon. Pero nung tumira siya dito sa church, dito bumait siya. Alalay ko, may kubo sa likod, doon ako nagluluto. Sa maliit na kubo-kubo, may kalan kami doon. Sa tuwing madaling araw, gising na ako, nag-prepare, papasok sa school si Precious. Siya yung tagasunod sa akin, kung saan ako pupunta nandun. Kaya kami, nabago, bagong buhay, sumigla, dito. Kaya kapatid, I encourage ang bawat isa sa atin dito na buong buhay magbigay tayo sa Panginoon. Pwede nyo naman gawin sa bahay ninyo. Maglagay kayo ng altar ninyo. Saan ang altar ninyo? Sa CR? Pwede rin. Doon kayo nagpipray sa Panginoon. Sa gilid ng higaan ninyo. Doon. Sa may cabinet ninyo. Sa loob ng cabinet ninyo. Pwede doon. Doon mo kinakatagpo ang Diyos. Doon ka kinakatagpo ng Diyos. Sa ilalim ng puno ng kung ano meron ka sa may bahay ninyo. Doon. Katagpuin ng Diyos. Give your whole life. Ano ba? Give sacrificially. Yung, naalala nyo yung balo sa Bible? Na wala na siyang iba. Yun na lang ang natitira sa kanya, harina at mantika. Pumunta pa si Elijah. Sabi ni Elijah, bigyan mo rin ako, lutuan mo rin ako. Eh yun yun yung huling iluluto niya. Niluto pa rin niya at binigay niya. Ano nangyari? Hindi na ubusan ng langis yung kanyang lalagyan. Pati ng harina. Hanggang sa matapos yung gawat, kumbaga, sa lugar nila. Hindi siya naubusan. The more you give, the more you will have, you will receive. Kaya po, ugaliin natin, maghanap tayo ng paraan para makapagbigay sa iba na nangangailangan, sa gawain ng Diyos, o sino pa man ang nangangailangan. So, minimeasure ng Diyos ang gift natin, hindi yung kung gaano kalaki, kung ilan ang natira. Kung ilan ang natira sa God measure gifts by how much is left, not by how much we give. Ilan ang natira sa binigay mo sa gawain ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Ano naman ang Diyos na kailangan mo magtabi. Hindi po masama magtabi. Hindi masama mag-save. That's wise.
Wisdom yun. Pero alam ng Diyos ang puso mo. God sees the heart of the giver rather than the size of the gift. Kaya huwag ka mag-alala kung konti lang ang bibigay mo. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Ano pa? Ano ang reward ng Diyos? Natin na tayo matapos. Ang reward ng Panginoon sa atin, dahil magiging mabangong handog ang ating handog sa Diyos. Sabi dito, Pilipos 4:18. Sa dulo, ang mga ito ay dapat na mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang sinasabi dito ni Pablo na ang liham na ito ay pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Maraming nagkakaloob kay Pablo noong panahon na yun. Yun ay magiging masamyong handog sa Diyos, sabi ni Pablo. Masamyong handog sa Kanya. Ang ating kaloob sa Diyos, maliit man po yan. Maliit ka man, o maliit na oras ang naibibigay mo. Surely, yung puso ng Diyos ay nagde-delight. Joyful ang puso ng Panginoon because you give sa ating Panginoon. You give sacrificially sa Panginoon. Yun ang pinaka mahirap gawin. Biyaya lang po ng Diyos. Yung magbibigay ka na wala ka nang ibibigay. So, higit na pinagpala ang mga tao na mapagbigay kesa doon sa tumatanggap. Kaya, ugaliin natin po na hindi tayo naghihintay na bibigyan kung hindi tayo naghahanap ng paraan para tayo makapagbigay. Magmumunahan tayo sa pagbigay. Dahil, sabi dito, ito ay utos. Ang pagbibigay ay utos, sabi sa Mateo 6:20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. When we give, tapos yung binibigay ay para sa gawain ng Diyos, pag-iimpok po yun ng kayamanan sa langit. Yung binabahagi mo sa gawain ng Panginoon, pag-iimpok po yan, panahon, talino, resources, pagkain, pera, pag-iimpok kapag binigay ninyo sa gawain ng Panginoon. Nagbibigay ka para sa disciple making na ginagawa, pag-iimpok po yun ng kayamanan sa langit. Makakatanggap ka ng masaganang pagpapala. Ito naman ay tungkol naman sa 10%, Malakias 3:10. Sabi dito, dalhin ninyo ng buo-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subugin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Diyos. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So to whom we should give? Kanino tayo magbibigay? Una, give to the poor. Give to the needy, to the orphan, to the widows, yung mga wala ng asawa, yung mga wala ng pamilya, yung mga mahihirap, yung nangangailangan. Magbigay po tayo. Saan pa? Give to the need of the church, to the work of the Lord. Basahin nga natin itong sa Santiago 1:27. Ang relihiyon na dalisay ay walang dumi sa harap ng ating Diyos at Ama. Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo ito. So, mahalaga po na tayo ay nagtumutulong lalo-lalo na sa mahihirap at mga wala ng kasama sa buhay. Mga biyuda po. Bigyan mo ang mga nangingi sa iyo, huwag mong tanggihan ang nangiram sa iyo, maski konti. Alam mo naman yung niluloko ka na lang eh. Alam mo naman yung inaabuso kesa doon talaga sa nangangailangan. Number 2, give to the church. Give to the work of the Lord. Kung ano yung mga sa gawain ng Diyos, magkaloob tayo. Ano pa? Give to the furtherance of the gospel. Magbigay ka para sa expansion pa po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So summary, punta tayo sa pagbubuod ng pinag-usapan natin. Una, may progression ang pananampalataya ng tao. Ano yun? Seek, seeking, finding, worshiping, at saka giving.
Pag naghanap ka, matatagpuan mo ang Panginoon. You will find the Lord. Mag-worship ka sa Panginoon at matututo kang magbigay. Ano ang bibigay natin sa Diyos? Ang ating katawan, bodies, our buong pagkatao, reading of the Word, magbigay ka ng panahon na sumunod at sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Magbigay ka sa panahon ng pananalangin at pagpapasalamat sa Panginoon. Ano yung reward? Ang reward ay yung kagalakan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kanino tayo magbibigay? Sa mga mahihirap, sa gawain ng Panginoon, for the furtherance of the gospel. Masaganang pagkakaloob, nagsasuggest that God's blessings are plentiful and overflowing. Ang biyaya ng Diyos ay overflowing. Sabihin niyo, overflowing. Ang biyaya ng Diyos ay marami. Kaya tayo ay masagana na magkakaloob sa Panginoon. Hindi lang material wealth ang blessing, kung hindi pati spiritual, pati emotional, pati economical na kayamanan. Mararanasan mo. Mararanasan natin ang God's abundant grace and provision kung patuloy tayong susunod sa ating Panginoon. Sabi dito, sikapin ninyong maging masagana din sa pagkakawang-gawa. Dito po ma-exercise ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. May-exercise ang ating pagtitiwala sa probisyon na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya patuloy tayong magkaloob sa Panginoon ng talino, ng oras, panahon, resources, ng buong pagkatao natin. Sa oras nito, pwede na po tayong tumayo. Tayo ay mananalangin. Magpasalamat tayo sa pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin. Na sa oras na ito, natutunan natin at muli na-refresh sa ating mga isipan at puso na masagana ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo ay natuto at patuloy na susunod na masaganang pagkakaloob para sa gawain ng ating Panginoon. Challenge po sa bawat isa sa atin. Mag-decide po tayo sa ating mga puso. Ano nga ba ang nais mong ipagkaloob para sa gawain ng Diyos? Sapagkat ito naman ang dahilan kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, ang maglingkod sa Kanya at magbigay ng buong buhay sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ikaw, kapatid, ano ang iniisip mo? Ano ang laman ng puso mo? Itaas mo ngayon sa Diyos. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, ang dinedesire ng puso mo, na ikaw ay patuloy na makapagkaloob at magamit ng Diyos for the expansion ng Kanyang kaharian. Ang Diyos ay generous. Ang Diyos ay hindi maramot. Siya ay saganang magbigay. Kaya kapatid, masagana ang iyong naranasan sa Panginoon. Masaganang pagkakaloob din ang iyong ialay sa ating Diyos. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating ibibigay, kung hindi kailangan natin na maranasan ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pananampalatayang ito ay lalong titibay sa pagsunod sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Mangusap kayong patuloy sa mga kapatid ko. Mangusap kayo, O Diyos. At Lord, masunod nila ang iyong ninanais sa kanilang buhay. Wala ibang maging dahilan sa kanilang pagkakaloob ng buhay, ng panahon, ng oras,
ng talino, ng karunungan, O Diyos, ng resources, Panginoon, na meron sila. Walang ibang dahilan kung hindi ang mapapurihan, maitaas, madakila ang iyong pangalan, at magamit sila, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sila ay makikita niyong maglilingkod at patuloy na maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kanilang buhay habang sila ay patuloy na nagkakaloob ng panahon sa inyo, ng buhay at ng buong pagkatao. Pagpalain mo kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo, O Diyos, ano man ang mahawakan ng kanilang mga kamay. O, pagpalain niyo kanilang buhay, O Panginoon. Maihayag ka sa iba, Panginoon. Buong pamilya nila, buong ang kanila, O Diyos, ay maglilingkod sa iyo at makikilala ka bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat po. Blessing upon blessings, O Diyos. Grace upon grace. Favor upon favor. Panlutin ninyo ng iyong kapangyarihan ang kanilang buong pamilya, ang kanilang angkan, Panginoon. Maranasan nila ang pagpapala na hindi na uubos. Maranasan nila ang kaganakan na umaataw sa kanilang buhay. Maranasan nila ang karanasan na kasama ka lagi sa kanilang buhay. Joy unspeakable, Panginoon. Full of glory, Panginoon. Oh, hindi maipaliwanag na kagalakan. Hindi maipaliwanag na kasiglahan. Kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Malutin niyo po ang bawat tatay at nanay na nandito. Ang bawat anak na nandito, O Diyos. Kapangyarihan ninyo ang pumalot sa kanilang buhay as they obey you, Father God. As they follow you. Oh Lord God, masaganang pagbibigay ang kanilang laging maranasan sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. Ito po ang aming pagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming pagsamba sa iyo. Ito po ang aming pag-asa sa iyo sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus kasama kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ang aming Panginoon. Praise the Lord. Praise God.